Acts chapter 2, verses 22 to 24. Ganito po ang sinasabi. Kayong mga Israelita, pakinggan ninyo ang mga salitang ito. Si Jesus na taga Nazareth ay isang lalaking pinatunayan ng Diyos sa inyo sa pamamagitan ng mga gawang makapangyarihan, mga kababalaghan at mga tanda na ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya sa gitna ninyo, gaya ng nalalaman ninyo. Siya na ibinigay sa takdang pasya at paunang kaalaman ng Diyos ay inyong ipinako sa krus at pinatay sa pamamagitan ng kamay ng mga makasalanan. Ngunit siya ay muling binuhay ng Diyos pagkatapos palayain sa mga hirap ng kamatayan, sapagkat hindi maaaring siya ay mapigilan nito. Tayo manalangin. Opo, Panginoon, hangad naming makita muli ang mensahe po ng tinapay na aming bibyakin at ang mensahe ng katas ng ubas na siyang sumisimbolo ng inyong katawan at dugo, na tanging sa dugo ni Kristo lamang kami maliligtas. Tulungan niyo kami makita ito, na makilala namin si Kristo at ang mga tagapagpako niya sa krus ng Kalbaryo. Maraming salamat po, kung aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Now, dito sa context na ating binasa, nangaral si Pedro. Nangaral siya ng may kapangyarihan. Ipinangaral niya si Kristo. Nais ng Panginoon ni Pedro na ipakilala sa kanyang mga listeners, mga Israelites. At the same time, alam natin, may mga Gentiles dito sapagkat sa araw ng Pentecostes, nung sila'y magpuri sa Diyos, nariyan ang mga Arabians, andyan ang mga iba-ibang mga lahi. Kaya si Pedro rito ay nangaral sa lahat ng tao, pero ang focus niya ay sa Israelite, sapagkat ang mga Israelite hindi naniwala kay Jesus, na siya nga ang Mesias. Kaya pagdating ng araw ng Pentecostes, ito ang araw ng pangako ng Diyos para sa kanyang mga alagad at sa lahat ng tao. Ang sabi sa chapter 1 verse 4, habang kasalo nila, ipinagbilin na sa kanila na huwag umalis sa Jerusalem, kundi hintayin ang pangako ng Ama. Sinabi niya, ito ang narinig ninyo sa akin. So, Pentecostes ay ang araw ng pangako ng Ama na ang kanyang mga alagad ay lulukuban ng banal na Espiritu upang sila ay magkaroon ng kapangyarihang mangaral sa lahat ng dako ng Ebanghelyo ng kaligtasan. At ito ay nangyari, kung ating babasahin ng verse 5 hanggang 8, sapagkat si Juan ay nagbautismo sa tubig, subalit hindi naabutin ng maraming araw mula ngayon na kayo ay babautismuhan sa Espiritu Santo. Nang sila ay nagkakatipon, siya ay kanilang tinanong, Panginoon, ito ba ang panahon ng panumbalik mo o panumbalikin mo ang kaharian ng Israel? At sinabi niya sa kanila, hindi uko sa inyo na malaman ang mga oras o ang mga panahon ay tinakda ng Ama sa pamagitan ng kanyang sariling autoridad. Ngunit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea, sa Samaria, at hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. Ito yung pangako ng Diyos na ang Ebanghelyo ng kaligtasan ay hindi lamang kay Kristo. Hindi lamang si Kristo ang mga ngaral. Ilan lang ang kanyang naging mga alagad. At ang naiwan dito ay ang 12. At itong 12 ay gagamitin ng Panginoon upang lumaganap ang Ebanghelyo. At nung mangaral na si Pedro dito, 5,000 o 3,000 ang sumampalataya. At yung 3,000 yun, nagdoble ito hanggang 10,000. At nagkaroon ng persecution, lumawak pa sapagkat nangalat ang lahat ng mga converts at sila'y napunta sa iba't ibang lugar. Sama na nakatuon kay Pablo, na si Pablo na ngayon ang mga ngaral sa mga Gentiles hanggang sa ating panahon. Sila ay nangaral.
No, sa ganitong punto, balikan natin ang pangyayari sa krus, sapagkat ipinangaral dito ni Apostol Pedro, verses 22, hanggang sa sumusunod kung ano ang nangyari sa krus. Kaya sa sermon ni Pedro, dito ipinahayag ang paghihirap at kamatayan ni Kristo. At ipinakilala rito ni Pedro sa mga tao kung sino si Kristo, na isang tao, at kung sino ang tagapagpako kay Kristo sa krus ng Kalbaryo. Ipinakilala ito ni Pedro upang ang mga nakikinig din, malaman nila na isa sila sa mga pumako kay Kristo. Ito rin ang responsibilidad natin na alalahanin sa tuwing ipinapangaral ng Ebanghelyo. Kaya napakalaga po na ang preaching ay laging nagiging ginagawang Christ-centered. Kaya nga sa pangangaral na ito ay kapwa ipinapakilala ni Pedro kung sino si Kristo, sino si Jesus, at sino ang pumako sa Kanya sa krus. At kailangan din natin itong makilala kung sino upang makita natin ang buong kasaysayan ng kamatayan ni Kristo pagdating sa katubusan ng mga makasalanan. So una, kilalanin natin ang taong si Jesus mismo. Sino si Jesus? Acts 22, chapter 2, verse 22. Sabi niya, kayong mga Israelita, pakinggan ninyo ang mga salitang ito. Si Jesus na taga Nazaret, isang lalaking pinatunayan ng Diyos sa inyo sa pamamagitan ng mga gawang makapangyarihan, mga kababalaghan at mga tanda na ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya sa gitna ninyo, gaya ng nalalaman nyo. Na, unang-una, ipinakilala ni Pedro rito kung sino si Kristo na isang tao, taga Nazaret. Mayroon siyang tirahan, taga Nazaret. Ngunit, ipinapakita niya na hindi ito siya ordinaryong tao lamang, kundi si Kristo ay isang taong perpekto. Isang taong perpekto. Hindi sa tulad natin na tayo ay mga imperfect. Even Pilate, nung siya ay kilatisin, walang makitang kamalian si Pilate kay Jesus Christ. Kaya sabi ni Pilato sa mga tao, anong dahilan? O bakit niyo hatulan ito? Wala akong nakitang kamalian sa kanya. Now, basahin natin yun. John chapter 18, verse 38 to 39. Sinabi sa kanya ni Pilate o ni Pilato, ano ang katotohanan? Tinanong niya kay Kristo. At nang masabi niya ito, ay lumabas siyang muli sa mga Hudyo at sa kanila sinabi, wala akong makitang anumang kasalanan sa kanya. Ngunit kayo'y may kaugalian na maaari kong pakawalan ng isang tao para sa inyo sa Paskwa. Gusto ba ninyong pakawalan ko para sa inyo ang hari ng mga Hudyo? Kaya ko lang nakita si Pilate na problema kay Jesus Christ. Pagkakataon ni Pilate na pakawalan ito si Jesus Christ kasi mayroong costumbre mga Hudyo na taon-taon pinapakawalan, ina-absuelto ang isang naakusahang kriminal. Pero sumigaw yung mga tao. Sa verse 14, sila ay sumigaw na muli. Hindi ang tao ito, kundi si Barabbas. Si Barabbas ay isang pulisan. Nakikita natin, hanggang sa masunod, hanggang chapter 19, verse 6, naghugas ng kamay si Pilato bilang patunay walang kasalanan si Jesus Christ at bilang patunay din wala siyang kinalaman sa paghahatol na kanyang gagawin ng mga tao. Pero siya yung unang nagpahagupil kay Christ. Dito ipinapakita ni Pedro na si Jesus hindi lamang isang taong perpekto na kahit mataas na hari nila ron, si Pilato walang makitang problema. Ipinapakita rin ni Pedro na itong si Jesus na tao ay aprobado ng Ama. Kaya sinabi niya sa verse 22, ang sabi diyan, kayong mga Israelita, pakinggan ninyo ang mga salitang ito. Si Jesus ng taga Nazaret, isang lalaking pinatunayan ng Diyos sa inyo sa pamamagitan ng mga gawang makapangyarihan, mga kababalaghan, at mga tanda na ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya sa gitna ninyo, gaya ng nalalaman ninyo. Walang isa man sa inyo rito, sinasabi ni Pedro,
na hindi nakakilala, nakababatid at nakakita ng lahat ng tanda na itong taong ito ay mula sa Diyos, na ang taong ito ay siyang Kristo. Pero mayroong lumapit sa kanya isang gabi na sinasabi, nakita namin ang mga tanda na walang sino maagawa niyan maliban siya ay nagdula sa langit, sa Diyos. Sino yun? Si Nicodemo. Lagi siyang nasagawahan ng Ama, si Jesus Christ. Lahat ng ginagawa ni Christ, lahat ng tinuturo ni Christ ay nagmula sa Ama. Hindi siya nagsasalita sa kanyang ganang sarili. At ito'y aral para sa ating mga ngaral. Na hindi tayo magsasalita ng ating sariling puro-puro, ng ating haka-haka, ng ating palagay, kundi sabihin natin kung anong sinabi ng Diyos sa atin na sabihin sa mga tao kapag tayo nangaral. Yun ang dapat. At si Jesus Christ, lagi siyang gumagawa sa gawain ng Ama. Luke chapter 2, verse 49. Luke chapter 2, verse 49, sinabi niya sa kanila, bakit ninyo ako hinahanap? Hindi ba ninyo nalalaman na dapat ay nasa bahay ako ng aking Ama? Lagi siyang sumusunod sa kalooban ng Diyos. At hindi lang yun. Alam natin na Ama ay nagsalita mula sa langit noong bautismuhan si Kristo. Di ba? Nagsalita ang Ama sa langit na nagpaparoto kay John the Baptist. Tangi si John the Baptist lang nakakalimutan, no? Nasabi ng Ama, this is my Son, this is my beloved Son. Sinabi ng Panginoon yun, Matthew 3:16-17. Na itong si Kristo ay ang kanyang Ama, ang kanyang anak. Pinatunayan ng Ama mismong sa kanyang salita na ito ang kanyang beloved Son. At hindi lang yun, ang sabi sa ating text, verse 22, pinakilala siya ng manggagawa ng himala. Approved by God through signs and wonders. Nagpapagaling siya ng karamdaman, bumubuhay siya ng mga patay, nagpapalaya siya ng mga demonyo, nagpakita ng kapangyarihan sa kalikasan, maging ang langit, maging ang hangin at ang dagat ay tumatahimik kapag sinagsalita. Ito'y pawang gawa ng Diyos, pero tao ang pagkakilala sa Kanya. So kung hindi siya ordinary tao, sino siya? Siya ang Kristo. Kaya ipinakilala sa mga tao kung sino itong si Jesus. At alam niyo ba nangyari? Nung makita ng mga taong ito, mga Israelites, na sila mismo nagsisigawan, ipako sa krus! Ipako sa krus! Ano nangyari sa kanila? Ay parang tinabas ang kanilang puso. Dahil sa mga pangangaral ni Pedro. Dahil sila mismo, saksi sila sa ginawang mahirap at kamatayin ni Kristo. Na ito pala ang katuparan ng banal na kasulatan. Ikalawa, kilalanin natin ang mismo may plano ng kamatayan ni Jesus Christ. Alam niyo, ito po kulang sa atin sa mga malaking reliyon tungkol sa crucifixion of Christ. Na para bang si Kristo ay namatay lang? At ang sabi nila, quote-unquote, namatay siya sa mga kasalanan. Okay, magandang ginawa ni Kristo. Kaya dapat natin siyang tularan. Yun ang laging aral. Magpapako rin tayo, magpenitensya tayo, o gumawa tayo ng mga penance, mga indulgences. Para sa ganun, nagawa natin na tularan natin si Kristo. Hindi ang tinutukoy ni Christ na nagbigay siya ng halimbawa upang siya tularan. Hindi yun pinapatularan ng Panginoon. Yun ang kamalian. Pero ang sabi sa Biblia, hindi nagkataon o hindi lang basta namatay si Kristo para ating tularan, kundi ito ay katuparan ng plano nino. Verse 23-24. Ang sabi dito, siya na ibinigay, si Jesus Christ, ibinigay, may nagbigay, kasi ibinigay. Siya na ibinigay sa takdang pasya at kaunang kaalaman ng Diyos. Plano pala ito ng Diyos. Plano ito ng Diyos na may likha ng langit at lupa. Nagdala sa kanyang pag-ibig sa sanlibutan. Sanlibutan is not the planet itself, but the world of His people, His elect.
before the foundation of the world. Ibinigay niya. Ang sabi dyan, sa kaunang kaalaman ng Diyos ay inyong ipinako sa krus at pinatay sa pamagitan ng kamay ng mga makasalanan. Plano ng Diyos, pero ipinako at pinatay ng mga makasalanan. So makikita natin dito, yung kamatayan, yung krus ni Kristo, ay hindi hiwalay sa isip ng Diyos. Hindi ito separated from the mind of God. Ito ay kanyang plano. Siya ang nagbigay sa takdang pasya upang maipako si Kristo. Kalooban ng Ama. Kaya nga si Kristo ay hindi biktima ng mga masasama. Hindi siya victim dito, kundi siya ay conqueror. Siya ay mananagumpay sapagkat sa kanyang ginawang kamatayan, once and for all, forgiveness sa sin ng kanyang mga tao. Pag sabing once and for all, hindi na uulitin. At ang pagpapatawad ng Panginoon, by His blood, ang kasalanan natin ay ang past, present, and future. Hindi na ulitin. Once and for all. Dahil na, ang kapatawaran ng Diyos sa mga sumampalataya sa Kanya, sa mga tao niya, is our hope and our peace. Ito ang ating righteousness. At ito ang way natin para makarating tayo sa ating tahanan sa langit. Ito ay nasa propesiya ng ating Panginoon. Itinayo ni Pedro ang kanyang preaching. No? Yung preaching ni Pedro, hindi siya gumawa ng kanyang sarili ayon sa experience. Kundi ang preaching ni Pedro hindi humiwalay sa kautusan ng Diyos. Sa kautusan ng Diyos, nakita ni Peter doon ang prophecy ni Prophet Joel. Prophet Joel. Makikita natin verses 17 hanggang 21. Ito yung prophecy ni Joel. At dito ibinase ni Pedro ang kanyang preaching, ang kanyang message. In-expound na ito. Masabi kong community-sian to si Peter. Ang galing niyang ipinaliwanag ito, in-apply ito sa lahat ng kanyang listener. Dahil dito binanggit niya si Propeta Joel upang patunayan ang kanyang punto. Patunayan ang kanyang punto. Ipinahayag niya na ang pagbuhos ng Espiritu sa Pentecostes ay ipinahayag na ni Joel, ni Prophet Joel. Hindi ito gawa-gawa, hindi ito aksidente. Lahat na nangyayari sa kanyang paligid ngayon ay fulfillment ng banal na salita ng Panginoon. Maging ang kalagayan ng kalikasang darating. Ang sabi, magdidilim ang kalinitan at pupula ang mga ulap, ang mga kalalakihan ay manghuhula. Lahat ng yan ay sinabi ni Peter. Lahat yan ay matutupad. So, itinayo ni Pedro ang kanyang message sa prophecy, sa banal na kasulatan. At ikatlo, ipinahayag ni Pedro ang kanyang pagkabuhay maguli. Pagkabuhay na muli ng ating Panginoon ay naganap na. Naganap na. Nangyari na ang prophecy. Idineklara niya si Jesus na muling binuhay ng Diyos mula sa mga patay. Verse 24, ngunit siya ay muling binuhay ng Diyos pagkatapos palayain sa mga hirap ng kamatayan sapagkat hindi maaaring siya ay mapigilan. So makita natin, nagtagumpay ang Panginoon sa kapangyarihan ng kamatayan. Itong kamatayan, ito yung kinatatakutan ng bawat isa sa atin. Right? Pagka bilanggit natin ang kamatayan, ay, ito naman, ako sa itong kamatayan. Ay, ito naman. Labot ako. Bakit ba naman yung usapan? Mamaya natin. Hindi ko alam. Kung loobin ng Panginoon na ako'y may buhay pa sa araw na yun, ay, ako naman. Hindi ba? Rudo. Sinasabi na, layo mo, bakit? Kinatatakutan. Pero yung kamatayan ni Jesus Christ at siya yung muling na buhay, walang din dapat ikatakot sa kamatayan sapagkat mismo ang Panginoon ang nagtagumpay ng kamatayan. Tayo mamamatay pero muli tayo mabubuhay kapiling ang ating Panginoon.
mayroon tayong kasiguruhan na mamatay man tayo physically, pero we will live spiritually and forever, eternally. Kaya nga, pinagtagumpayan ng Panginoon ang kapangyarihan ng kamatayan. Hindi siya mapipigilan sa libingan. Alam natin, Panginoon, bakit kaya? Pero wala siyang kasalanan eh. Tanging ang may kasalanan lamang ang mapipigilan sa libingan hanggang sa impyerno. Yun ang aming topic kanina sa young people tungkol sa impyerno. Kung gaano katindi ang kalagayan ito, hindi dapat ilubuhin. So dito yung pinayal ni Pedro, mismong plano ito ng Diyos. Hindi plano ng Diyos na ikaw gagawa ng iyong kaligtasan. Hindi plano ng Diyos na ikaw gagawa. Ikaw magiging, dahilan para ikaw iligtas ng Diyos. Parang may utang na lubang Diyos. Hindi yan tinuturo ng Biblia. Ang Diyos ang nagliligtas, kaya pag ikaw'y naligtas, binigyan ka ng kakailangan gumawa ng lahat ng kabutihan. Dito nyo sabi, para masabi natin, ay, gawa ng siguro ng pastor niya. No. Ephesians chapter 2, verse 8, makikita natin dito. Hanggang verse 10. Ephesians chapter 2, verse 8, sinabi rito kung paano kayo naligtas sa pamamagitan ng ano. Ang sabi dyan sa verse 8, sapagkat sa biyaya kayo naligtas. Tapos, hindi sinabing sapagkat sa good works kayo naligtas. Sapagkat sa religious ninyo kayo naligtas. Sapagkat kayo ay very serious sa pag-attend sa church kayo naligtas. No. Sapagkat kayo naligtas sa biyaya ng Diyos. Anong biyaya ng Diyos? Kamatay ni Kristo. Namatay siya para sa makasalanan. Romans 5:8. He died. God demonstrated His love toward us while we were yet sinners, rebellious. Christ died for us. Kaya sabi, sa biyaya kayo naligtas. Walang iba. Ngayon, paano natanggap ang kaligtasan? Sa pamamagitan ng, anong kasunod? Pananampalataya. Ang sabi dyan, napakalinaw. Sapagkat sa biyaya kayo naligtas, sa pamamagitan ng pananampalataya. Grace ang kaligtasan natin and we receive it by faith. Now, where does faith come from? Saan nagmumula ang faith? You saving faith. Sa ating regeneration. Sa kapanganakan muli. Binigyan tayo ng panibagong buhay. Through sa pakikinig natin ng message. Tayo binuhay na muli. Pinanganak na muli. At sa ating kapanganakan muli, binigyan tayo ng faith. Saving faith and what? Repentance and tunay. Kaya nga, sa buong buhay natin, repent tayo ng repent ng ating kasalanan, not because para maligtas, no. Bunga ito ng biyaya na tanggap natin ng isang Kristiyano ay laging nagsisisi ng kanyang kasalanan sapagkat siya mayroon pang remains. Pero ang faith natin ay kaloob ng Diyos. Siyang parang kamay na tinanggap natin ang kaligtasan na biyaya. Kaya karugtong dyan, sapagkat sa biyaya kayo naligtas sa pamagitan ng panampalataya. At ito'y hindi sa pamagitan ng inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sino man ay huwag magmalaki. Ay kapag pala ang ating good works, ang ating pagiging honest, ang ating pagiging faithful, ang ating pagiging good person, ang siyang para tayo maligtas, ay may utang na loob. Ang sa atin, tayo pwedeng magmalaki. Pero ang sabi, by grace, you are saved. And you receive that grace through faith. And where does faith come? From listening to the Word of God. It is a gift. It's a conversion. So therefore, if you are saved, ano sabi ng Panginoon sa verse 10? Sapagkat, because you are His masterwork in Christ, sapagkat tayo'y kanyang pinakamahusay na gawa na nilalang kay Kristo, para sa mabubuting gawa na inihanda ng Diyos ng una pa upang siya nating ipamuhay. Sa isang Kristiyano talaga na sumampalatay siya ay naligtas, ang kanyang panampalataya ay nakikita sa kanyang good
works. Good works na itinakda na ng Panginoon before na ikaw ay maligtas. Kaya nung maligtas ka, automatic yun yung good works natin, not ours, but by God's grace. Kaya nga, real Christian, gumagawa ng mabuti. Now, wrong Christian, gumagawa ng mabuti para i-save siya ng God. Mali kung ano yun. Maling tawag yan. Paraan, no? Teorya. Ang sinabi ng Panginoon, you are saved by grace through your faith, not by your works, so that no one will boast. And you are created, a special creation of God in Christ, to do good works. Mga good works na itinakda na ng Panginoon. So, ito yung plano ng Diyos tungkol sa kamatayan ni Kristo. Yun po ang resulta ng kamatayan ni Kristo sa krus. Plano ito ng Diyos. At ito ang pinahayag ni Pedro. Kaya ano nangyari sa mga tao? Talagang putog na ilang lugar na ito. Buto-buto na rin talagang nakikita nilang kanilang kasalanan. Mali pa yung paniniwala ko. Nagmamalaki ako sa aking mga ginagawa. Hindi ko kinikilala si Kristo, na si Kristo palang tanging kong tagapagligtas. Yung kanyang ginawa sa krus, yung kanyang kamatayan sa krus, yung pala ang talagang makapagligtas sa akin. At si Kristo ang aking tagapagligtas, hindi pala yung aking mabubuting gawa. So, makita natin, after the preaching ni Christ, ang sabi ng mga tao, brothers, man of God, what shall we do to be saved? Yung tamang response sa isang tamang preaching ng gospel. Now, tingnan natin naman, kilala natin ikatlo, ang mga crucifiers, ang mga tagapagpako. Then you will realize that even though 2,000 years ago na nangyari ito, but still, kasama kang pumako. Kasama kang pumako. Verse 23 to 24 again, sa ating text, ganito ang sabi. Siya na ibinigay sa takdang pasya at paunang kaalaman ng Diyos ay inyong ipinako sa krus at pinatay sa pamagitan ng mga kamay ng mga makasalanan. Who are these sinners? Sila lang ba? Mga nauna? Ngunit siya ay muling binuhay ng Diyos pagkatapos palayain sa mga hirap ng kamatayan sapagkat hindi maaaring siya ay mapigilan nito. Jesus Christ, ibinalanggo siya. Siya'y hinulit ibinalanggo bilang isang karaniwang kriminal. Karaniwang kriminal. At bilang isang ordinary criminal, mayroong magkakanulo sa kanya. Right? Sa atin, parang matuwid yung magkakanulo sa mga criminal. Kasi mayroon nalagay wanted, reward, 1 million. Ipagkakanulo mo talaga pagka nasa kapitbahay nyo lang yan. Kikita ka ron eh. Hindi ka magpapakita ka pero nakatakit yung mukha mo para hindi ka balikan. Yung hindi naman kamag-anak ng ano. Pero si Christ, alam natin wala siyang kasalanan. Ipinagkalo siya ng sarili ng mismong kababayan. Ang mga tao makasalanan. Kaya nga, lahat ng ipinanalangin ng Panginoon sa krus, hindi lang yung mga taong nagpapako sa kanya. Sapagkat kung sila lang maliligtas. Ang prayer niya, abot sa atin hanggang ngayon at sa mga darating sa atin. Dahil, because of our sin, yun talaga ang nagpako kay Kristo sa krus ng Kalbaryo. Yung kasalanan natin ang nagpako.
At katunayan, yun ang pumatay. Walang makakapatay sa ating Panginoon. Right? But because of our sin, He died. Sino namatay pa sa atin so that we may have life? Kasi kung di siya mamatay sa ating kasalanan, hindi tayo magkakaroon ng buhay. Pero tinangangalugan, nasa tuwing tayo magkakasala ngayon because of our remaining sin, pinapatay natin muli ang Panginoon lang. Kundi tinatamasa natin yung grace niya that whenever we confess our sin, to Him, He is faithful and just and forgives us and cleanses us from our wickedness. Sapagkat yung ating past, present, and future sin, yun ang pumatay sa ating Panginoon upang tayo magkaroon ng buhay. Now, if you argue with that, argue sa Panginoon. Because He died for our sin. Our sin. Siyang pumatay sa atin. Ipinagkaluro siya at hinuli. Iniharap siya sa hukuman ng tao. The King of Kings and the Lord of Lords humaharap sa hukuman ng tao. Kasi turing sa kanya, isang ordinaryong kriminal. Kaya nga, sabi sa John 19:28 to 40, ang sabi, pagkatapos dito, sapagkat alam ni Jesus na ang lahat ng mga bagay ay naganap na, ay sinabi niya upang matupad ang kasulatan na uuhaw ako. Mayroon dong isang sisidlang puno ng maasim na alang, kaya naglagay sila ng isang esponghang basa ng suka sa isang sanga ng isupo na nilang inilagay sa kanyang bibig. Pero alam natin, hindi ito nilang ng Panginoon dahil ito isang way ng suka ay pampamanhid sa kanyang karamdaman, sa kanyang naramdaman sakit. Ayaw ng Panginoon na matanggap niya ang anumang pamanhid para makapag-imatili sa krus. Alam natin na talagang pinagdusahan ng Panginoon ang hirap at bigat ng parusang ibinigay sa Kanya ng mga tambalasan, mga makasalanan. Para malaman natin ng kasalanan mo ang nagpahirap sa Panginoon sa krus na Kalbaryo. Hindi ka pa pala sinisilang, but still you are a sinner. You're guilty. Guilty tayo sa pagkakapako sa Panginoon. Si Kristo ay binumpong at ipinako. Habang sa isinumpa ng kanyang mga akusa, dinuraan siya. Dinuraan siya. Sinabihan ko, ikaw ang Kristo, bumaba ka niya. Ligtas mo ang iyong sarili. Ngunit hindi alam ng mga tao ito na si Kristo wala siyang nilalaktawan na hula sa Kanya. Propesya tungkol sa Kanya. Ginanap niya talaga ito. Perfectly, passively, and actively, talagang ginanap ng Panginoon ang kalooban ng Ama at kalooban ng batas. Upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay nakakatupad ng batas ayon kay Kristo. Pero kung wala si Kristo sa buhay mo, never na mangyayari matutupad mo ang batas. Walang makakatupad. Isaiah 53 verse 5 to 6. Ganito ang sabi, ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsuway. Siya'y binugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ipinataw sa kanyang parusa para sa ating kapayapaan, at sa pamagitan ng kanyang mga latay ay gumaling tayo. Tayong lahat ay gaya ng mga tupang naligaw. Bawat isa sa atin ay lumihis sa kanyang sariling daan. Ipinasan sa kanya ng Panginoon ang lahat nating kasamaan. See? Ano nagpahirap kay Kristo? Bakit siya namatay? Because of our wickedness. Because of our sin. Christ died for us. Christ died for us. Siya ang tumupad lahat ng maaring ilapat sa isang makasalanang tulad ko, tulad mo,
Na dapat ikaw mamatay sa krus ng Kalbaryo yun, bago ka dalhin sa impyerno, parusahan ka, ipako ka, natiguhin ka, koronahan ka ng tinig, sampalin ka, durahan ka, murahin ka, libakin ka, na sana'y ikaw at tayo ang dapat humarap dito. Ngunit ito ay kinuha ni Kristo. Inako niya lahat ng ito para sa iyo. Kaya maging sa krus ang Panginoon, kung sino mapako, sa iyong tao na sinasabi nila, tao na makapagpapatawad ng kasalanan. Father, forgive them, for they do not know what they do. Kaya nga sa ating pagbubulay-bulay ngayon sa Lord's Supper, huwag natin kalimutan ang mga bagay nito. Kung gaano at hindi kasama ang ating kasalanan na siyang kinamatayan ng ating Panginoon. If we love God, we love Him. Let us obey His will, His command. Ang sabi ng Panginoon, John 14:21-23. Kung minamahal natin ang Diyos, minamahal natin na hindi dahil sa damdamin, kundi minamahal natin siya dahil sa dakilang pagliligtas na sa atin sa krus ng Kalbaryo. Siya umako ng lahat ng ating paghihirap. Dahil sa ating kasalanan, siya ay namatay. Kaya nga, maging sa ating panahon ngayon, yung mga taong tumatalikod sa Kanya, mga taong soil sa Kanya, mga taong walang pagkilala sa Kanya, hinahanap pa rin ang Panginoon niya. Hindi siya pasusuko. Hanggat may buhay pa ang tao rito, hinahanap siya ng Panginoon. Luke chapter 19 verse 10, naparito ang anak ng tao upang iligtas, upang hanapin at iligtas ang mga nawawala. Napakadakila, no? Ng kanyang biyaya sa atin. Like for example sa akin, ilang taon akong nagtatatago sa Diyos. 35 years, hindi ko siya pinapansin. And yet, talaga namang persistence itong ating Panginoon because of His grace, because of His love. Sa kabila ng aking pagka-rebelyoso, sa kabila ng aking harapang pagtanggi sa Kanya, at ako'y sumasampa sa aking minamahal o mga reporto o sarili ko ang sinasampa ko. And yet, ang pag-ibig ng Diyos ay walang parang kondisyon. He loves you. At ginawa niya ito sa krus ng Kalbaryo. Naparito siya upang hanapin at iligtas ang mga nawawala. At laging si Kristo ay laging bukas sa kanyang palad at nag-aalok na lumapit sa Kanya sa pamagitan ng pananampalataya. Sa pamagitan ng pananampalataya lamang at hindi sa pamagitan ng ating mga tuwa, hindi sa pamagitan ng ating mga pagsigitan, hindi sa pamagitan ng ating pagdalo sa iba't ibang reliyon, hindi sa pamagitan ng ating kagandahan, kalakasan at kakayanan, kundi sa pamagitan ng pananampalataya, tanggapin natin ang kaligtasan. Na mula sa iyo yan, yung ganung damdamin, ganung pakiramdam, ganung paniniwala, yes, maybe, nasa iyo na. Dahil una siyang nagbiyaya sa iyo ng muling kapanganakan upang bigyan ka ng kaalaman na sumampalataya sa Kanya at magsisi sa iyong kasalanan. Kaya hanggang ngayon, tumatawag pa rin ang Diyos sa pamamagitan ng Kanyang salita. Ma'am, lumapit kayo. Kayong mga nabibigatan at may pasaning mabigat at kayo bibigyan niya ng kapahingahan ng inyong plano. Nawa, nakilala natin si Kristo at kung sino ang kanyang tagapagpako sa atin. Kasama tayo. Kasama tayo.